Welcome to Heart to Heart with Mama Colleen. Dear Mama Colleen, maganda ka pa sa tanghali. Ano ka pa? Ako lang to. Charot. Ako po si Riza. Hindi ko po tunay na pangalan. 40 years old na po ako ngayon. Sumulat ako dahil gusto kong ma-share po ang aking kwento. Sisimulan ko po ang kwento ko kung kailan kami nagkakilala ni King. Pagkatapos ko ng college ay lumipat ako ng Manila para po magtrabaho. Isa akong agent ng mga properties at condo. Si King ay agent kapareho ko at iisa kami ng kumpanyang pinapasukan. Pero madalas na hindi naman kami nagkikita dahil iba ang team niya. Kaya naman nagulat ako nang minsang lumabas kami ng mga katrabaho ko ay bigla na lang nila akong niloko. Dahil nabalitaan daw nila na nagtatanong daw si King sa mga nakakakilala sa akin kung single ako. Nagtanong ng aking Facebook at cellphone number. Magsimula na nakuha niya ang number ko ay naging constant ang aming communication. Na umabot nga sa pagiging mag-boyfriend-girlfriend naming dalawa. Lumipas ang isang taon, sinurpresa niya ako ng isang proposal. Hindi na namin pinatagal and after ng 3 buwan, ay kinasal na nga kami. Bilis ah. Sabi nga niya, di ba, di na pinatagal. Maayos naman ang aming pagsasama hanggang nabuntis na nga ako, Mama Colleen. Magsimula po nang nabuntis ako ay bigla na lang nagbago itong si King. Sumatotal, lumalabas na po ang kanyang pagiging babaero. Nung unang beses kong mahuli ay humingi ng tawad at pinagbigyan ko naman dahil buntis ako at malapit na rin pong manganak. Pagkapanganak ko, Mama Colleen, ay nag-focus ako sa anak ko dahil walang tulong tong si King sa bahay kundi ang buwan ng sweldo niya. Ako lahat sa bahay, linis, luto, laba, habang may sanggol pa na inaalagaan. Feeling ko, superhero ako noong mga panahon na yon kung paano ko nakakaya ang lahat. Alam ko na noon na may babae na naman, si King. Pero dahil na rin siguro sa pagod ko, ay pinagsawalang bahala ko na lang. Kibit balikat kumbaga. Umuwi pa rin naman si King sa bahay kapag gusto niya. Alam ko din kung kailan siya nagsasawa na sa babae niya kasi dumadalas po ang uwi niya sa bahay. Pero dahil alam ko ang mga ginagawa niya, ay ni minsan po, hindi na ulit ako pumayag na may mangyari sa aming dalawa. Kahit pa nagpupumilit siya. Yan din ang rason niya sa akin kung bakit siya nambababae. Dahil wala na daw siyang napapala sa akin. Hindi nagtagal, nakahanap na naman ng ibang babae itong si King. Pero this time, mukha namang okay siya. Mukhang masaya sa babae niya. Halos hindi na nga po umuuwi. Sa totoo lang, Mama Colleen, mas masaya pa nga ako na may iba na siya. Hindi ako maintindihan ng pamilya namin, Mama Colleen. Gusto nila ipaglaban ko yung asawa ko para sa anak namin. Pero, hindi ba parang mali
Ipaglalaban ko yung lalaking paulit-ulit kaming sinasaktan ng anak ko? Dahil lang ba sa asawa ko siya ay kailangan ko ng magtiis para lang makasama ko siya kahit pa alam kong hindi na siya masaya sa anak naming dalawa? Kahit pa hindi na siya masaya sa amin ng anak ko? Hindi ako pinanganak para maging martyr. Kahit pa iba ang opinyon ng lahat, Mama Colleen. Sumulat ako para sabihin sa mga inang katulad ko na nagpapakatatag para sa kanilang anak para maisalba ang pamilya nila. Saludo po ako sa inyo dahil sa tatag po ng inyong mga puso. At para sa mga inang katulad ko na hindi lumaban at sumuko, hindi tayo talo. May anak tayong kailangan palakihin at sariling kailangan ding mahalin. Mahal ko ang sarili ko, Mama Colleen. Selfish mang maituturing ng iba dahil mas pinili ko yung damdamin ko kesa ang konsepto ng buong pamilya para sa anak ko. Pero proud pa rin ako, Mama Colleen. Muli, ako po si Risa. Hindi ko tunay na pangalan, 40 years old. At ito po ang aking kwento dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Kapag ang isang babae nagising na, kapag ang isang babae inayawan niya na, pag tinuldukan niya na at wala nang follow-ups pa, talaga po, desidido na yan at hindi na babalik pa. Kaya wag niyo pong sinasagad ang pasensya ng mga babae. Kasi oo, ang mga babae emotional, ang mga babae martyr, kaming mga babae, gagawin namin ang lahat bago kami sumuko. Pero pag dumating na po kami sa punto na nagdesisyon na kami na tapusin na natin to, suko na ako, I give up. Wala ka nang magagawa. But also to let go. Ang ginawa po ni Riza, sabi nga niya, selfish para sa iba, pero para kay Mama Colleen, ginawa niya lang kung ano yung deserve niya. Nirigalo niya lang sa sarili niya kung ano yung nararapat para sa kanya at para na rin sa anak niya. For some, bakit ko hihiwalayan? 'Di ba? Paano naman yung anak ko mawawala ng tatay yung anak ko? Is this the kind of tatay ang gusto mo bang makalakihan ng anak mo? Yung tatay na hindi marunong magpahalaga ng damdamin ng kaniyang asawa? Is this the kind of tatay ang gusto mo bang maging normal para sa anak mo? Na ang ideal pala sa mundo, ang tatay dapat nagloloko. 'Di ba? Dapat pala ang tatay may iba't ibang babae. Dapat pala ang tatay sinasaktan ang damdamin ng mga nanay. Siyempre ayaw natin ng ganon. So what Risa did is actually not just for herself. Hindi selfish move ang ginawa niya. Ginawa niya to para sa kanya at para na rin sa anak niya. Let's not normalize, let's not tolerate yung mga ganitong gawain na mag-i-stay ako kahit nang bababae yung asawa ko. Kasi again, pangit na yan ang maging normal na kalalakihan ng isang bata. Pangalawa, solusyon ba talaga ang paghahanap ng atensyon sa iba? Hindi ba dapat ang solusyon, kausapin mo yung partner mo kung ano yung nakikita mong problema and try to work on doon sa problemang yun? Dahilan kasi ng mister, di ba? Kasi hindi niya na doon nakukuha yung gusto niya kay Risa.
So, ang ginawa niya, humanap siya ng ibang titirahin. Ganun ba yun? Again, naging valid din naman ang reason ni Riza kung bakit ayaw niya nang ibigay yung sarili niya sa mister niya eh. Bakit? Ikaw ba naman sumausaw-suka sa ibang babae? Sinong hindi man didiri? Baka mamaya may nakuha ka pang sakit dyan sa babaeng yan. Kung magkasakit ka, magkakasakit din ako. Eh di pareho tayo matetegi. Paano yung anak natin? Selfish pa rin bang matatawag yun? Hindi ba pwedeng nag-ingat lang si Riza dahil ayaw niya ring makakuha ng sakit na pwedeng ikamatay niya at mawala ng nanay ang bata? Kung sino-sino babae ang tinitikman ng mister niya, ano yung pwede niya makuhang sakit? AIDS, STD. Diba? So, for me, tama na iniregalo mo sa sarili mo yung freedom na kailangan at deserve mo. You are freeing yourself sa ganitong klase ng tao na hindi marunong magpahalaga, hindi marunong magmahal ng tama. Maybe ganun talaga. Kayo po ay pinagtagpo, nagkaanak pa nga, pero at the end, hindi pala talaga itinadhana. And I salute you for being strong, for standing up sa kung ano yung dapat na deserve mo. Tama naman eh. Bakit mo ipagpipilitan na bumalik sa taong hindi naman na masaya sa piling yung mag-ina? Diba? Bakit mo pipilitin na bumalik at ipagsiksikan yung sarili mo at magbakaawa na please bumalik ka na? Eh kung siya nga eh, matagal ka nang isinusuka, humahanap pa ng iba. So tama na yun. Doon tayo sa mahal tayo. Doon tayo sa pinapahalagahan tayo. Doon tayo sa nakikita yung value natin. Hindi lang bilang asawa, kundi bilang tao. Doon tayo sa may respeto. So, congratulations, Riza. Tama yan. Ang buhay mo muna ay yung anak mo. Kung open pa yung sarili mo sa bagong tao, not too soon, nasa sayo pa rin yan. Pero tama na ang alagaan mo na lang muna at ang focus muna ng buhay mo ay ang anak mo. Kung meron ka mang regalo, tama, yun ay ang anak mo. Gusto ko yung sinabi niya dito, no? Para sa mga inang katulad ko na hindi lumaban at sumuko, hindi tayo talo. Ganda? Para naman sa mga nagpapakamartir pa rin hanggang ngayon, naniniwala na magiging okay pa ang lahat. Pwede naman eh. Kung kaya mo pa, go. Kung may paniniwala ka pa, go. Basta bottom line dito mga bebe ko, kung ano lagi ang nasa puso mo, ano ang sinisigaw ng utak mo, yun ang sundin mo. Pwedeng makinig, humingi ng advice, pero ang pinaka-best advice na pwede mo makuha, best guidance na pwede mo makuha, ay yung advice ng nasa taas. Dasal ka lang na sana gabayan ka niya sa mga desisyon na gagawin mo sa mga susunod pang araw. So once again, bebe ko, yan po ang kwento ni Riza, 40 years old. Dito, sa Heart to Heart with Mama Colleen. Anong masasabi mo, bebe ko? Makisaw-saw na po. 0977-7000-915.